Si Nene ang batang babae na may hawak na bag at nakaupo sa dulo ng lamesa, ang ipinintang Judas Iscariote sa hapag ng pag-asa. 10 years old lang si Nene nang unang makita ni Joey sa North Cemetery. Namatay siya noong 1 taon, 6 na buwan, pagkatapos ipanganak ang ikalawa niyang baby. Ang nicho niya ay nasa loob mismo ng bahay ng kanyang mag-anak, ginagamit na higaan. 18 years old lang si Nene noong mamatay. Ni Father Nonet Legaspi. Ang kaibigan ni Joey na si Father Nonet Legaspi ang pumunta mismo sa lugar ni Nene nang umpisahang hanapin ng pintor ang mga batang ipininta niya sa hapag. Si Nene ang unang hinanap sa mga disipulong yagit, pero siya ang huling nakita. Nagsabi na ako sa kanila na gusto mo ba mag-aral? Kasi tutulungan kita mag-aral kung gusto mo mag-aral. Gusto niya. Kinuha po kami talaga dito, naglabas po sa amin dito yung si Father Nonet Legaspi. North Fairview po, pinulangupahan po ng bahay si Father Nonet doon. Kinuha po kami dito para makapag-aral sila sa labas. Si Helen ang lola at kumupkup kay Nene nang mawala sa Divisoria ang nabaliw niyang ina. Bukod sa pagpapaaral at pag-upa ng bahay, ipinagpundar din ni Father Nonet ng maliit na tindahan sila Nene. Ibinili ko sila na pwede nila itinda, no? Para sa, kasi madami din bata doon. Mga bibili din, mga estudyante rin, mga nanay at tatay na nandun. Masigasig at matalino raw si Nene. Street smart, sabi ni Father Nonet. Binibisita raw siya nito sa parokya at ipinakikita sa kanya ang sinulat sa notebook. Pangarap ni Nene maging doktor. Sinabi niya kay Joey na gusto niyang gamutin ang kanyang ina. Pero sandali lang at lumabo na ang pangarap ni Nene. Nagpaalam kay Father Nonet si Helen na uuwi raw sa probinsya dahil may kamag-anak na may sakit. Nakumpirma na lang daw ni Father Nonet na wala nang balak bumalik ang mag-anak nang makitang wala na silang gamit sa inupahan niyang bahay. Yun pala, ay ayaw ni Lola doon. Ayaw niya kasi nga, mas malaki pa yung kita kung magdidilihansya sila kaysa magtinda siya ng kung ano-ano doon. May bahay na inireserba si Joey para kay Nene sa Hapag Village. Pero hindi maiwanan ng pamilya ang sementeryo dahil doon daw ang kanilang hanap buhay. Nakapagtataka na alam nila lahat ang tamang sagot sa mga tanong, pero iba ang kanilang ginagawa. Si Father Nonet mismo ay maraming natutunan sa kanyang karanasan sa pagtulong kay Nene. I learned a lot about who I am, what my weaknesses are, ano yung room ko for my own priesthood, kung saan ako nagkukulang. Dahil sa karanasan ko na rin Nene, kuminsan parang helpless ako eh. Helpless ako dahil gusto kong i-reject yung compassion, fatigue. At a certain time, parang puro awa ka, nakakapagod din awa eh. Takot si Father Nonet na dumating ang araw na siya ang magiging manhid sa pangangailangan ng iba. Naalala niya ang isang kasamahang pari na sinabihan siyang huwag magbigay ng limos sa pulubi dahil alaga ang mga ito ng sindikato. Every time na merong ganon, ang tendency mo is to think that way. Wala namang katotohanan siguro. Kung meron man, so what? Ano naman tingin mo sa kanila? Do you still see Christ in them or do you see panlulok? Nakikita ko to na nangyayari sa maraming Kristiyano. Priests and leaders of the church are also human beings. Pero how do you fight this kind of fatigue, di ba? Ang tagal ko din niya tinatanong sa sarili ko, do something out of love for God. Any kind of love that you give, it doesn't come from you. Ang anumang ibinigay na bunga ng pagmamahal ay hindi raw dapat pinaghihinayangan. Lagi raw itong may sukli at higit pa sa ibinibigay. Kasi alam mo, bumabalik din yung kay God. At pagbalik mo sa Kanya, ibabato sa'yo mas maraming blessings. God is such a poor mathematician. It doesn't count. It doesn't count. So, talaga babalik yan sa'yo. Yun siguro ang dahilan kung bakit kahit na anong itulong mo sa Kanya, hindi din naman niya alam paano gagamitin yung tulong na yun. Extra effort yun for them. Pagka binigyan mo sila, tapos yung paano nila exercise yung stewardship nila sa isang bagay na hindi nila paano gamitin. Towards the end of her life, napakalambing niya sa akin. Kuya, huwag kang aalis, kailan ka babalik. At yung batang ito had been lacking so much sa attention.
love and care. Human love and care. That was the only thing that mattered to her. Ayaw niya ng ibang tulong. Ang gusto niya, ito yung basic sa akin. Merong nagke-care sa kanya. Yun lang, basic. May mo, marami kang natutunan. Oo. Ano yung pinaka-matinding natutunan mo dito sa mga hapag kids? Nothing is lost when you give it to someone with love. Nothing is lost. May Easter ba itong mga batang to? Easter, ako, I really hope and pray na meron. Because definitely, they have been following in the footsteps of the cross. Even if di nila nararamdaman siguro Easter ngayon, they will realize na there is hope.